kong ituloy yung previous na na-share ko about demonstrating the gospel of the kingdom. Sino po yung nandito nun? O naka-attend? Ayun. Amen. Live stream. Alam ko kasi umuulan nun pero marami naman. So, I believe na ito po ay mensahe ng Diyos sa atin. And every time na tayo po ay nakakapakinig ng mga mensahe, isa-isip po natin, it's instruction from heaven. Mga instructions po ito na kinakailangan at hinihintay ho ng Diyos ang ating pagtugon. Okay? Demonstrating the gospel of the kingdom. Doon po sa patuloy na sinishare po sa atin ni Pastor Wilbert about kingdom message. So dito rin po ako pinakinggan, patuloy na hinihima yung mga mensahe. At alam ko bawat isa sa atin, ito po yung kailangan po natin. Mga mensahe about kingdom message. Bakit natin kailangan ang kingdom message? Okay, sabi dyan, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay? And this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Alam po natin na merong end, di ba? End of the world, darating yung katapusan ng mundo. At tingnan niyo po itong scripture na to, and this gospel of the kingdom will be preached as a testimony and to the whole nation, and then the end will come. Hindi niya sinabing, and the preaching of born again will be preached. Di ba? Hindi sinabing, salvation will be preached into the whole world as a testimony, then the end will. Hindi po yun, di ba? Hindi salvation, hindi being born again, but and this gospel of the, dito po kasi naglaro yung isip ko, and this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony, and then the end will come. Napansin niyo po ba yun? Kailangan tong maibahagi, and then the end will come. Kaya kung noon, sabi ko nga nung unang preach ko, kung noon naririnig ko na malapit na talagang bumalik si Lord, di lalo na ngayon, di ba? At lalong na ipapalaganap yung kingdom message, the gospel of the kingdom. Ready na po ba kayo? Amen? Walang matutulog Hallelujah. Okay, this is number 1. Sabi ko, this is our first assignment. This gospel of the kingdom will be preached. Kaya alam nyo, we are blessed. Ang ating church, ang ating tribo, the SCB tribe are blessed kasi dito po tayo nililid ng ating source, which is Pastor Wilbert, for kingdom message. Amen? So, this gospel of the kingdom will be preached. First assignment. Ang second assignment po natin, okay, what is the gospel? Na-share na po ito last na pagsasalita ko. Ano yung gospel of the kingdom? Ano yung gospel? The good news. Diba? The good news. It is the good news that men will not be lost forever. And that is the good news. Hindi tayo sabi dito, lost forever. Through the kingdom, he will be restored back in the right relationship with God. Mare-restore daw yung ating relationship. Dati, ikaw ay pasaway. Dati, ikaw ay nagrebelde. Through the kingdom, he will be restored back in right relationship with God. Ano pa? Live a life that is pleasing to the Lord. This is the good news. And this is the gospel of the kingdom. Sabi doon, we will live a life that is pleasing to the Lord and fulfill the purpose why man was created. Malalaman natin
kung bakit ka narito sa mundo. Hindi ka lang pinanganak. May layunin si Lord. May purpose si Lord. And true, sabi rito, the good news is, sabi dyan, the Lord and fulfilled the purpose of why man was created. Okay, for I am not ashamed. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ka mahihiya to share, sabi rito, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. Ito ho ang sabi ni Pablo, at ito rin po tayo, we will not be ashamed. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. For because it is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Alam niyo po, kung ako, madalas ko naman po itong sabihin, hindi po ako, takot po talaga ako dito, front. Sabi ko nga, patrabahuhin niyo na po ako behind, magningil, mag-registration. But every time I hear message, do not be afraid. Do not be ashamed. Kasi hindi naman ikaw yung magsasalita, si Lord. Amen? So, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Amen? So sabi ko kanina, yung first assignment is preach the gospel of the kingdom. Second assignment ho natin is Great Commission. Pakisabi nga sa katabi mo, Great Commission. So ano yung Great Commission? In Matthew chapter 28, 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations. This is our Great Commission, to go and make disciple. Sabi dyan, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Go and make disciple. Ang word pong disciple is not a religious word. Disciple means student, a learner. Yun po ang ibig sabihin ng disciple. Isang estudyante, yan, sabi diyan, and learner. Sabi diyan, therefore go and make disciple of all nations. Gawin yung disipulo ko. Bakit? Sabi dito, and teaching them, para turuan sila na gawin lahat ng command ni Lord. And this is, kaya ginagawa po natin yung discipleship. Kaya nga, very timely, alam niyo, we are on the right track. Kasi yung dalawang assignment na to, ito po yung gusto natin na maranasan, to preach the gospel of salvation and to do the Great Commission, which is to make disciple. Last Sunday, binigyan ng diin to ni Pastor Wilbert, di ba? About our one-to-one discipleship. Alam nyo, kaya isa ho sa talagang gustong-gusto po namin as leadership po ng church, as area pastors, na lahat po talaga ay mag-undergo ng one-to-one discipleship, small group. Why? Because it is our assignment. Great Commission. Lahat ay magiging disciple. Sabi rito, go and make disciple. Pagkatapos mong ikaw yung alagaan, ikaw rin mag-aalaga. 'Di ba? Great Commission. Go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And sabi rito,
I am with you always to the very end of the age. Kung gusto ho nating laging kasama si Lord, yung presensya ni Lord, ayan o, I am with you always to the very end of the age. Why we need the presence of God? Ito ho yung mag-e-energize. Ito yung magbibigay sa'yo ng excitement. Hindi ka lang umattend kasi, i-check ako ng aking pastor dapat may attend. No, kundi every time we come together dito sa atin pong pagtitipon, every time na meron pong gathering, alam mo, andun yung presensya ni Lord, at sa presensya ng Panginoon, doon ka ma-e-energize, ma-e-excite kang muli na gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi pala doon, make disciples. Make disciple. Great Commission. We need to immerse with kingdom messages and embrace all discipleship. Mga discipleship teachings po natin. Mga trainings po natin. Mamaya, meron po tayong making disciples sa mga lahat ng nakatapos ng one-to-one. Let's embrace every time na meron pong mga pag-aaral kung paano tayo lalago, paano tayo mas lalong effective na maging disciple maker, daluhan ho natin. Mamaya may sasabihin po ako about wisdom. So, we need to immerse with kingdom message. Mapuno po tayo. Every time na merong mga mensahe na pinapatungkol sa paghahari ng Diyos, huwag po nating palampasin, balikan, pakinggan. At sabi, embrace in all discipleship training that is available. Huwag tayong magpahuli sa move na ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan at sa ating tribo. I'm saying tribe kasi SCB tribe for our live stream. Huwag po nating palampasin, huwag ho tayong magpahuli sa ginagawa ng Diyos sa ating simbahan at sa ating tribe. Okay? So, tandaan niyo po yun. First assignment, preaching the gospel of the kingdom. And second, do the Great Commission. Do the Great Commission. Para po sa mga bago, I believe, mas maganda po na patuloy na ang mga salita po ng Diyos na ito ay patuloy ho nating mapakinggan at lalo na dun sa mga matatagal na, old and new member. This is the word of the Lord today and I believe the Lord will speak to you. Mangungusap po ang Panginoon kaya every time, just say yes. Yes, Lord. Amen. It's my portion. Yun po kasi yung impartation. When you say yes and amen, hindi ka lang parang lawyer. But yes. Hallelujah. Darating ang time, iingay uli ang church that will say, yes, Lord. Yes to your will. Yes to your purpose. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay, so as a start po ng, nakita po natin, di ba, preaching the gospel of the kingdom and Great Commission, napakalaki po kasi ng trabaho ng simbahan. Napakalaki po ng trabaho po ng church. When I say church, tayo po yun. Tayong mga tinubos ng Panginoon. It's not the building, but we are the church of God. We are the temple of God. At napakalaki po ng magiging trabaho for transformation. Okay? Transformation. Pag-usapan po natin yung pagbabago. Transformation. Okay. Transformation means change or transfiguration. Pag sinabing transformation, ibig sabihin pagbabago, change. Or transfiguration. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all
who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, glory are being transformed into His image. So, sabi dyan, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory, we are being transformed into the image of His Son. What is image? It's the character of God. Bago pa ho tayo nilikha, di ba? Nung nilikha ng Diyos ang tao, we are created in the image and likeness of God. But because of sin, nagkasala ho tayo. Di ba? Sabi rito, tinubos tayo ng Panginoon at sabi doon, we are transformed. We are conformed to the image and likeness of His Son. Sabi ng 2 Corinthians 3:18, we are transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Okay. Matthew chapter 13 verse 33. Magbibigay lang po muna ako ng mga scripture. Another parable, alam niyo si Jesus, every time pinapaliwanag niya about the kingdom. Sa mga nagbabasa po, nakatapos na ng gospel. Kung mapapansin nyo, lagi ang sinasabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng parabola. Di ba? Parable. Laging parable. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ang paghahari ng Diyos. The kingdom of heaven is like. Kasi ang parable ay may hidden message. At kinakailangan po itong alamin. Okay? Kinakailangang malaman mismo nung nakikinig. Hidden message. Sabi, another parable He spoke to them, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. Tagalugin po natin. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng babae sa isang malaking planggana. So ito raw yung paghahari ng Diyos. Katulad ng pampaalsa na inihalo ng babae sa isang malaking planggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ibig sabihin, merong pagbabago from ilang ano lang yun, di ba? Sa English kasi merong nakalagay na 3 measures of meal. Yan. Maliit lang at nung hinalo ay umalsa. Ibig sabihin, nagkaroon ng change. Okay? Pagbabago. Ano po yung pagbabagong to? First, siguro dito lang po ako, personal transformation. Hindi natin mababago ang bansa, hindi natin mababago ang mundo kung wala pong pagbabago sa atin po personal. Okay? So, nagsisimula ang change sa akin, sa'yo, personal. Personal transformation. Alam niyo po, ang transformation, ang isang pagbabago, yan, wait lang po. Transformation is always the result of kingdom operating in the life of a person and place. Ang transformation, ang pagbabago, result po ito kung paano ang paghahari ng Diyos ay nabubuhay o nagaganap sa buhay ng isang tao at ng isang lugar. Yun po yung tinatawag na kingdom transformation. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay naghahari, pinaghaharian ka ng Diyos, hindi pwedeng walang change, walang transformation. Amen? Merong pagbabago sa sarili mo at sa lugar na kung saan nandoon ka. And that is called kingdom transformation. Tingnan po natin, hinimay ko po kasi as I study, nakikinig ng mga messages,
Ano-ano ba yung mga dapat na pagbabago na dapat hong mangyari sa atin? Kung pinaghaharian tayo ng Diyos, may pagbabago. So ano-ano po ito? First is mindset. Yan, yung mind po natin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. I share na po ito sa inyo previous, pero gusto ko lang pong balikan. Yung mindset. Hanggat hindi po ito nare-renew, hindi nababago, wala pong change na mangyayari. Kasi sarado yung isip mo eh. Kaya kinakailangang basagin yung mga kaisipan na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga, renewing of mind. At nagsisimula po yun sa isip. Yan, di ba? Sa isip. Yung personal transformation, it's mind. Mindset. Katulad lang po nito, halimbawa, ako po yung nagsasalita. Pero kung sarado po yung isip nyo, nakikipag-ispadahan kayo sa akin. Ano na yan, isipas. Kumbaga, hindi mo tinatanggap. Yun yung ibig sabihin. Kaya kinakailangan mabasag. Sino man po ang nagsasalita, sino man yung nag-share. At alam mo, may binabasag sa isipan mo, yes, Lord, kailangan po yung mabago. Nagsisimula ang personal transformation start in mind. Kaisipan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit? Para daw malaman natin kung ano, then you will be able to test and approve God's will is His good, pleasing, and perfect will. Para malaman mo kung ano ang, sabi rito, approve, mabuti, ganap, at perpektong kalooban ng Diyos, dapat po rin nyo yung isip. Diba? Kasi minsan ito ba'y kalooban ni Lord? Kalooban ba ito ng Panginoon? Pero kapag renew yung isip mo, malalaman mo kung ano yung totoo, ganap, at perpektong kalooban ng Diyos. Amen? Naiintindihan niyo po ba? So start in mind. Personal transformation starts sa ating pong isip. Renewing of mind. And the how to renew, na-share ko na po ito, it's the Word of God. Kaya po wala po akong tigil na laging binibigay ng diin ang salita ng Diyos. Kahit sino pa sa amin, sino pong pastor, binibigyan ho namin ng diin na napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya kung gusto mong patuloy na i-renew ang iyong isip. It's only the Word of God that will break principles and laws, mga prinsipyo at batas ng salita ng Diyos. The more truth, diba? Ito yung sabi ko, the more truth you know, mas free ka. You will know the truth and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, ito yung magpapalaya sa'yo. At ano yung katotohanan na yun? It's the Word of God. At ito ang instrument ni Lord para basagin, baguhin yung mga kaisipan na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagbabasa ng Bible. Every day. So natutuwa lang po ako sa aming GC. Ayan, nandito naman. Binago ko na po yung pangalan Kristiyanong empleyado ng City Hall. Kristiyanong empleyado ng City Hall. Kasi doon ko po nakita yung mga dating hindi nagbabasa ng Bible, naging habit. And praise the Lord, pag habit mo na yung Word of God daily, hahanap-hanapin mo na. At makikita mo yung change. Palakpakan natin si Lord. So napakahalaga po ng salita ng Diyos dahil ito ang instrumento ng Panginoon para i-renew po yung ating isip.
Pangalawa, ano yung pagbabago? It's your attitude or old self. Okay? Sabi ko nga, malaki ang mission. Church mission is transformation. Napakalaki po ng magiging trabaho natin at magsisimula ang pagbabago sa atin. Anong babaguhin? Mindset, attitude, or old self. Kasi sabi po ng Bible, therefore, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, ayun, pag nakipag-isa ka na sa Kanya, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao, ikaw ay bago na. Kaya dapat may pagbabago ng ugali, behavior, attitude, at yung dati mong buhay. Amen? Tahimik na po tayo. Attitude. Ito ho yung gustong baguhin. Dapat ho may pagbabago. Kasi kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Hindi nyo to kaya. Hindi po natin kaya. Sa ating sarili. Kaya nga kailangan natin ng grasya ng Panginoon eh. Kailangan natin ng grace of God. At continuous immersing of the Word. Mga message. Kasi the more na nakikinig ka, the more na nagbabasa ka, makikita mo, hindi ito kalooban ni Lord. Ay, hindi pala itong attitude na to, hindi kalooban ng Panginoon. Hingi ng tawad. Pag bumagsak, sabi ko nga, hingi ng tawad. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Lapit lang kay Lord. Lapit. Kasi sa bawat paglapit natin at nagdidesisyon tayo, repent 180 degrees. Di ba yun yung repentance na nag-one-to-one, pagsisisi. Tatalikuran mo yon. Minsan parang bumabalik, pero Lord, andun yung puso mo, yung na talagang Panginoon, patawarin niyo po. Ayoko po nito. Tulungan mo ko. Amen? So therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things, thank you, have become new. Wala na ang dating pagkatao. Tingnan nyo nga po yung mukha, yung katabi nyo. Bago na. Di ba? Bago na. Huwag kayong, di ba? Bago na. I am crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Huwag yung mariringgan ka na halimbawa nakanti ka. Parang nakanti ka. Naku, babalik na naman yung dati ko. Yung dati ko. No. Dapat ho hindi ganon. Yung bang halimbawa, di ba parang medyo nakanti ka, tapos ang sagot, babalik na naman yung dati kong pagkatao eh. Hindi po dapat ganon. Repent. Di ba? Kasi sabi doon, if anyone is in Christ, you are a new creation. Old has gone, new has come. Ulit-ulitin nyo lang po yan, Panginoon. Nakipag-isa na ako sa'yo. Wala na yung dating pagkatao ko. Ako'y kasama ng napako si Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ikaw na. Just mention, alam niyo, there is power sa confession eh. Yung tongue natin, life and death is in the power of tongue. Alam niyo po ba, buhay at kamatayan nandun sa tongue natin. Kaya kung ano yung kino-confess mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya halimbawa, umaga, ano ba namang buhay, ano ba namang araw to? Parang yun talaga mangyayari sa'yo. Pero pag sinabi mong, Panginoon, this is a beautiful day, Lord, ito'y araw na ginawa mo. I will rejoice and be glad in it. Start to magsalita ka ng mga scriptures na, Lord, ito ang araw na to. At makikita po ninyo, talagang ang Diyos at ang salita ng Diyos ay buhay. Amen?
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Yeah, ito po yung sinabi ko kanina. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory and being transformed. Na parang pagtingin mo sa salamin, sabi dito unveiled face, hindi na ikaw o yung kahinaan mo, kundi si Kristo na. Christ likeness. Christ life. Kasi di ba we are created in the image and likeness of Christ. Transformed into His image. Okay, number 3, ito nakikinig po ako sa mga messages ni Miles Monroe at naipaliwanag niya po rito about the salt and light of the world. Sinama ko po ito kasi as personal transformation ho natin, we are the salt and light of the world. Ang paliwanag po niya is the salt, yan. So you are the salt and light. Matthew chapter 4. Sige, sa Matthew chapter 4, ito yung time na nag-fasting si Jesus. 'Di ba? 40 days and 40 nights nag-fasting siya, tinukso siya ng demonyo at ang pinanlaban niya ay it is written, nasusulat. Nasusulat. Nagkakangitian po kami ng aking mga kawantuan kasi mayroon kaming meaning niya. Nasusulat. Wala, ang ginamit ng Panginoon para labanan niya, ang demonyo is the word, di ba? Matthew chapter 4. After that encounter, sabi doon, Matthew chapter 5, it's about the beatitude, the beatitudes. Yung mapalad ang peacemaker, mapalad ang, 'di ba, the meek. Matthew chapter 5 speaks of the beatitude. Dapat yun yung attitude. Balikan nyo na lang po yun. Basahin nyo po yung Matthew chapter 5. At nung pagkakasabi ni Jesus, yung sermon niya about Matthew chapter 5, verse 13, tama ba? Verse 13 sabi niya, you are the salt of the earth. And you are the light of the world. Ano yung salt? Dati ho kasi ang isip ko, inaral ko po kasi talaga na itanong po kasi to sa akin time ng 1-to-1. Kaya parang inalam ko, at praise God kasi talagang ang galing ni Lord, may sagot siya. Salt, seasoning, di ba? Like, yung pampatimpla, di ba? Yun yung ano natin, preservative. But in-expound po niya, what is salt? Sa Aramaic or Hebrew po nun, ay, ang sabi po dyan is, melek, which is elite, king. Ibig sabihin, being salt of the earth, you are elite standard. Kumbaga, ito yung mga attitude, you are the elite standard of the world. As tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, you are the elite standard. Kaya pala, you are the salt of the earth. Naiintindihan po natin? Hindi, it's not just seasoning. Kasi from Matthew chapter 5, the beatitude, ito pala yung mga attitude. And you must set standard na ito bilang salt of the earth. Amen? You are setting standard. Kaya tingnan ho natin yung buhay ho natin. Are we setting standard? Yung buhay ho ba natin? Nakakapag-set na ito dapat yung bilang anak ng Diyos. Ito yung attitude o ito yung dapat na mga prinsipyo na atin pong pinangahawakan. You are the light of the world. Sabi dyan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. You are the light. Ano po ang function ng light? I-expose yung darkness. 'Di ba? Kaya sabi dyan,
Walang nagsindi ng ilaw na inilagay sa ilalim ng kama. Ang ginagawa ng ilaw, di ba, nasa ibabaw para maliwanagan ang buong kabahayan. Kung madilim yung bahay, pag binuksan mo yung ilaw, na-expose kung ano yung laman ng bahay. Light, yun po yung function. And you are the light of the world. Amen? You are the salt and light of the world. Ito ho ang tingin at dapat ho na ginagawa ho natin. Kaya kahit saan po tayong lugar, especially ako, ito po ang lagi kong sa mga marketplace people, mga nagtratrabaho, you are the salt. Actually, lahat. Business. You are the salt and light of the world. You set an elite standard. You expose darkness. Yun ang trabaho ng light. Di ba? Magbigay ng liwanag. Okay. So, attitude. At influence to others by being the salt and light of the world. Personal transformation. Tingnan ho natin ngayon. Tayo ba ay nagiging asin at ilaw sa mundo na atin pong ginagalawan? Tayo ba ay, ikaw ba'y salt and light sa trabaho na pinapasukan mo? Sa business mo? Sa school? Influence to others by being salt and light of the world. Tahimik na po ulit tayo. Hallelujah. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, personal transformation. First is mindset. Pangalawa, attitude. Being salt and light of the world. Tingnan po natin, ang isa pong dapat ho natin sa bilang mga mananampalataya is how you manage time. Time. All human has one common and that is time. Ang isang matanda at isang bata, mayaman, mahirap, may pinag-aralan at wala, meron po tayong common, and that is time. Binigyan ho tayo lahat ng 24 hours. Diba? Meron ba ritong mas lampas? Wala, diba? Lahat tayo pantay-pantay pagkagising natin. One day, 24 hours. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala. 24 hours. Ang nagiging problema, paano natin ginagamit yung ating time? Paano natin ginagamit yung ating oras, 24 hours? Personal transformation. Yung iba, ayoko pong alam ko maraming nagti-TikTok, TikTokers. Ang social media is good, may bad din, di ba? Pero, kaano mo kataga? Kumbaga, ang tagal mo sa social media, Facebook, ilang oras ka ando doon? Diba? Ano po yung paano natin ginagamit yung 24 oras? Isa rin pong nakita kong bagay na meron pong, akala ko po noon ang tithes is the money, resources. May tithes din po pala tayo sa ating oras. Yung 24 hours, ilan yung tithes nun? 2 hours and 40 minutes. Diba? 10%, 2 oras at 40 minutes. Hindi yan sa'yo. Yan ay kay Lord. At gaano natin inuubos yung 24 oras? Meron ba tayong nabibigay na 2 oras
at 40 minutes kay Lord every day? Kasi hindi yan sa atin. It's for God. Kaya pag hindi natin nabibigay yun, ang sabi doon, di ba, hindi sa'yo, pero kinuha mo, robber. Nagnanakaw ka. Kaya pala sabi, maraming tulog na magnanakaw. Kasi inubos yung oras nila. Puro tulog. Tulog ng tulog. Tandaan niyo po ito. 2 hours and 40 minutes is not for you. It's for God. Kaya alam niyo ho, napakaganda po na pagkakataong ito, we have Bible reading. Mga bagay na magpapalakas sa'yo sa mga salita ng Panginoon. Meron ho tayong family altar. Ayan, gusto ko tong bigyan po ng... Meron po tayong family altar every night. Hindi na po tayo nagtawag ng prayer meeting, di ba? Mapapansin nyo, nagtawag po ba kami ng prayer meeting sa area? Wala, di ba? Kasi, ang sabi namin, o ang mandate po sa atin, every family prays together. The family that prays together stays stronger. Stay stronger. Lalong lumalakas ang sama-samang pananalangin ng bawat pamilya. So, we have family altar. So, iyon pwedeng part of that 2 hours and 40 minutes. May Bible reading, morning. May one-to-one. Hindi po dapat nauubusan na pwede nating maibigay ang oras pong yun para sa Diyos. Kasi hindi po yun sa'yo. Ilan na lang po yung nag-yes. Amen? Amen. So we have more for... Ang point po kasi dito, that 2 hours and 40 minutes is hindi po sa atin. It's for Him. Kay Lord yun. Kaya lahat ng bagay na actually, everything is for Him. Lahat naman. Kaya lang nagbigay lang si Lord ng specific na percent, 10% resources and time. Yung panahon po natin. So, let's start. Personal transformation. Evaluate po natin. Am I giving 2 hours and 40 minutes daily kay Lord? O inubos mo na lang sa ML? Inubos mo na lang sa panunood ng napakarami? Kasi, ang dami sa Netflix. O inubos mo na lang sa Facebook, Instagram, social media. Nawa po, wag niyo po itong kakalimutan tong mensaheng ito. Na magkakaroon ho tayo ng desisyon na, Lord, I will give yung aking time. Hindi ko ito nanakawin kasi sa'yo to. Amen? Kay Lord to. 2 hours and 40 minutes. Mas maganda nga, ano pa kasi, we cannot outgive God. Diba? The more na binibigay natin, everything for Him, mas yung balik. May lang, natandaan lang po ako. May sabi po sa Bible, the measure you measure, it will be measured back to you. Ano man yung panukat na ginamit mo, ibabalik po ito. Yung panukat din na ibinigay sa'yo. I remember, nag-share po kasi ako dito before prayer, before praise and worship. Kung 3 araw, okay, 3 araw, walang tubig, natandaan niyo po yun, yung sinample ko, 3 araw walang tubig. At biglang nag-announce si Mayor, may tubig na parating. Anong bitbit mo? Timba? Tabo? Hindi, di ba? Pag 3 araw na walang tubig, ang bitbit mo, drum. Di ba? Kasi grabe yung pananabik mo sa tubig. Same, in the Spirit, whatever you measure,
it will be measured back to you. Kung ano yung klase ng uhaw mo sa Diyos, yun din yung ibabalik ng Panginoon. We cannot outgive God. Hindi po natin pwedeng malamangan si Lord. Hindi pwedeng, ito yung bigay mo. Si Lord po siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. At kung ano po yung klase ng pagsamba na atin pong ibinibigay, uhaw sa presensya niya, yun din ang kanyang ibabalik po sa atin. Naalala ko lang po yun. Palakpakan po natin si Lord. So, managing your time. Marami pa po ito about time. The key to your future is the successful management of time. Yung ginagawa po natin ngayon, yung ginagawa po natin ngayon, ito po yung susi para dun sa success po natin sa future. Ano yung presente mong ginagawa ngayon? Paano mo minamanage yung time? Kaya hanggat maaari, wag natin, kaya nga redeeming the time. Kung inubos mo to sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, may result to sa future mo. Pero sa ngayon pa lang, ikaw ay nag-iimpok ng mga katuruan, nag-a-upgrade ka, nag-aaral ka. Diba? Ano yung ginagawa mo sa kasalukuyan? The key to your future is the successful management of time and change. The key to your future is the successful management of time and change. Gusto ko pong, young people, na pumasok po sa isip ko ang ating mga kabataan. Young people, sa ngayon pa lang, decide. Actually, hindi lang sa young people, all of us. After this message, magkaroon ho tayo ng evaluation. Ano ba yung kinukuha ng ating oras? Kung ngayon pa lang, you invest yung time mo, inaayos mo, pinag-aaral ka ng magulang mo, nag-aaral kang mabuti. Hindi yung, ay, may boyfriend na pala. Ay, may girlfriend na. Pag pinag-aaral ka, pag-aralin, mag-aral kang mabuti. Galit na yung mga youth sa akin. What is my point? Alam nyo, ito kasi napapansin din natin sa youth, sa mga kabataan, sobrang bata talaga meron ng jowa. No? Ang aga. Ituloy ko ba to? Go? Tuloy. Young people, kung wala ka pa sa ministry, wala ka pang ministry, huwag ka munang mag-boyfriend. Yan ang mga, kumbaga, delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Mag-aral, maglingkod, mag-involve sa ministry. Huwag sa imang bagay. Ano yung ginagawa mo sa ngayon at paghahanda, yun po yung sabi din, the key to your future is the successful management of time and change. Okay? So, mga kabataan, tingnan nyo ho ang inyong mga, nag-aaral ka ba ng mabuting? Mag-aral. Magtapos. Okay yan, inspirasyon. Pero wag ka munang pumasok ng commitment. Ako po yung nagsasalita ngayon. Hindi po ako nagmadali. Diba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Just delight on Him. Magpakaligaya ka. Ibibigay ni Lord yung desire ng heart mo. Huwag magmadali. Mag-aral. Tumulong sa magulang. Lalo na, halimbawa, nakagraduate ka, huwag ka muna agad mag-asawa. Tumulong muna. Kung
Kung kaya na o di, kaya. Pero ano po yung point natin dito? Tingnan mo natin yung time. Ano ba yung ginagawa mo sa kasalukuyan? Amen? Amen? At before yung commitment, alam nyo kami nakikipag-usap pa sa mga pastor bago pumasok sa isang relasyon. Hindi yung makikita mo na lang, ay, pinapaalam ko po. Pastora, pinapaalam ko po, kami na pong dalawa. Yung ba nga, hindi eh. Ayan. Parang ayaw nyo na, naku, yung ibang young people, ang sama na ng tingin sa akin. Pero okay lang. Okay lang, sasabihin ko yung truth. Why? Para makita ho natin, wala na pong mga lalapit kayo sa pastor nyo, lalapit kayo sa pastora nyo, iiyak-iyak kayo, pastora. Nagkahiwalay po kami. Hindi ka nga nagpaalam eh. Diba? Nalaman na lang namin sa Facebook, in a relationship. Yan, ako yun na. O, lalakas na ng loob na. The key to your future is the successful management of time. So I am sa mga young people, involve yourself. How to delight. Sabi doon, delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon and He will give you the desires of your heart. Mag-aral ng mabuti. Maglingkod, any ministry na pwede. Napakarami po nating pwede kayong mag-involve, just enjoy. Kasi si Lord yung mag-provide, magbibigay. Huwag kang magmadali. Pakisabi mo nga, kung may young people kayong katabi, huwag kang magmadali. Ay, tahimik na rito kasi senior citizen na. Huwag kang madali. The key to your future is the successful management of time. Amen? Ano yung ginagawa mo sa kasalukuyan? Ano ang mas ginugugol ng iyong panahon at oras? Yun po yung magdidictate ng iyong future. Kaya, the more na ikaw ay nagbabasa ng mga, di ba, depende po kasi tayo eh. Sa mga nag-aaral, aral. Sa mga lingkod ng Diyos, mag-upgrade. Di ba? Makinig, magbasa. Dumalo ng mga mag-i-improve ang iyong buhay. Lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Managing your time. Sabi ko nga, all, common yun. 24 hours. Nag-iiba-iba sa paraan at paano natin ginagamit yung ating oras. And, tandaan po natin, ang 2 oras at 40 minutos araw-araw, hindi po yan sa'yo. Kay Lord. Amen? Kaya mag-iisip ka, paano ko ba maibibigay yung 2 oras at 40 minutos sa Panginoon? Uy, malapit na. Sige, Okay. So, ito po, napakagandang when I am hearing sa Agent of Transformation nung in-explain po ni Pastor about pursue wisdom. Pursue wisdom. Kailangan po natin ng yung karunungan at kaalaman ng Panginoon. Talunan ko lang po Magkatabi po kasi kami ni Regine. Andiyan ba si Regine? So, ang dami po naming take. So, sabi niya, if you want success, don't pursue success. If you want wealth, don't pursue wealth, pursue wisdom. Sabi po ni Pastor Wilbert. Bakit po yan? Ano po yung nag-come up dyan? When King Solomon, si Haring Solomon, Tagalog ko na lang po. Si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Siya po yung naging successor niya. At tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo, Solomon? Sabi niya, kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David dahil ginawa niya po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin.
Bigyan niyo po ako ng karunungan. Yun po yung hiningi niya. Wisdom. Karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan. So si King Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan, ng karangalan, o kamatayan ng kanyang mga kalaban. Sabi, kamatayan ng iyong mga kalaban, o mahabang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang yan. Yan ibinigay ni Lord yung wisdom, karunungan at kaalaman. Kasi yun yung hiningi ni King Solomon. Pero sabi ng Panginoon, ayan, verse 2, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi at hindi lang yan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon. Pursue wisdom. Ang ipursu pala natin, karunungan. Bakit karunungan? Idadagdag na lang niya yung wealth, idadagdag na lang niya yung success, idadagdag na lang niya yung ibang bagay. Just pursue wisdom. Kaya po sabi rin ni David, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ang galing, no? Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. It's wisdom. Pursue wisdom. Like David, like Solomon, hindi siya humingi ng wealth, hindi siya humingi ng karangalan, honor, hindi siya humingi ng ano pa mang bagay o mga matalo yung mga kalaban niya. Ang hiningi niya, wisdom, karunungan. At pag nalaman mo yung karunungan, nasa iyo yung karunungan, wisdom, kaalaman, sabi po doon, isinunod ni Lord yung wealth, susunod na lang yung wealth, success. Kaya we must pursue wisdom. Paano natin mapupursue yung wisdom? As we hear these messages, these are wisdom. Ito yung mga paraan, mga salita ng Diyos na magbibigay sa'yo ng karunungan, ng kaalaman. Tatlo daw po yan. The knowledge, wisdom, medyo na ako. About knowledge, ang wisdom daw po is application. Information, application. So wisdom is application. So every time na tayo po ay nakakarinig ng mga mensahe, then let's apply it. Huwag ho tayong huminto na mag-aral, mag-upgrade. May mga pagkakataon na nag-a-announce po kami rito ng mga pagtuturo at dapat nating mapakinggan. Doon ho tayo magkakaroon ng wisdom. Pursue wisdom. Pursue wisdom. Mas unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaya sabi po ni Pastor Wilbert, pursue wisdom. If you want success, don't pursue success. If you want wealth, don't pursue wealth. Pursue wisdom. Ano yung wisdom? Application. How you apply every principle and laws. Paano natin ina-apply sa ating buhay lahat ng ating mga napapakinggan. Lahat ng ating mga naririnig, itinuturo po sa atin. Doon po, ibibigay ng Panginoon yung wisdom sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.
Let's come to the Lord at patuloy po nating asamin at magawa ang kalooban po ng Panginoon sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's lift our hands. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Hallelujah, hallelujah. Let's respond to the message this morning. Tayo po ay tumugon sa mensahe ngayong umaga. Marami po akong sinabi, but I believed na ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. So let's believe God. Sabihin natin, Lord, I receive my portion this morning. Lahat, Lord, ng para sa akin, akin pong tinatanggap. Lord, lahat, Panginoon, ng mga natutunan narinig ko. Lord, I pray and I believe, O God, na ito po'y magaganap at mangyayari sa akin, O Diyos. Hallelujah. Come on. O, sabihin po natin ito kay Lord. Lord, hindi lang ako magiging tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Lord, lahat ng aking mga natutunan, lahat ng aking narinig, I will apply by the grace of God. For it is the wisdom, Panginoon, yung wisdom, that we will pursue wisdom, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your name. We worship your name, O Lord. Salamat sa kalayaan ng iyong presensya. Salamat sa iyong banal na spirito na siyang nagtuturo. Yung banal na presensya mo, Panginoon, Holy Spirit, na nagtuturo sa amin. This is the way. Walk in it. Ito yung sinasabi mo. Ito, Lord, yung paraan mo, Panginoon. At susunod kami. At gagawin namin, O Lord, not by might, not by power, but by your Spirit. By your Spirit, O Lord. Hallelujah. Hindi namin kaya, Panginoon, ang magbago ang aming buhay. Lord, yung personal transformation na amin pong mga napag-aralan, Panginoon, yung mindset, Lord, yung attitude, yung pagiging salt and light of the world, yung managing our time, O God, and pursuing wisdom, O God. Father, I pray in Jesus' name, maganap at mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan mo kaming mabago. Baguhin mo kami. Lord, hindi namin kayang baguhin ang mundo. Hindi namin kayang baguhin ang aming komunidad, ang aming pamilya, kung hindi magsisimula sa amin ang pagbabago. Kaya, oh God, we pray that this transformation will take place, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Kasi sabi mo, Lord, transformation is a result of kingdom operating in the life of a person and place. Let kingdom transformation now. Kingdom transformation now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy kang maghari. Patuloy kang magkontrol. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Lord. Sa umagang ito, tunay na napakabuti mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name we pray. All people of God say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord.